morning, magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kilala bilang isa sa pinakamatapang na miyembro ng gabinete ng Administrasyong Aquino na sa kasalukuyan po ay napakaraming hinaharap na problema sa kanyang departamento at sa ahensyang kanyang pinangungunahan. May panahon pa kayang matulog ng mahaba-haba, lalo na napipisil pa siya ng Partido Liberal na tumakbo sa Senado sa darating na halalan. Let's welcome back to the program Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Ma'am, good morning po. Good morning. Welcome back, ma'am. Kuya Daniel. Thank you. Nice to be here again. Ma'am, let's get it straight. Unahin ko na kagad yung problema nyo sa third batch ng mga kakasuhan. Kasi binabanatan, bakit daw wala pa yata yung third batch? Yes, okay. Talaga namang nadidelayed pa yung third batch. Hindi ko yan pinagkakaila. Pero ine-explain ko naman po kung bakit nadidelay. Dahil nga po, may ilan-ilan dun sa kasama dyan sa third batch na nag-raise po ng issue ng genuineness or authenticity ng kanilang mga signatures. Okay. So, pinaaral ko po yan ng husto sa team. Pinaaral ko po yan ng husto kay Yusek JJ Justiniano, who is the Yusek in charge of this PDAF cases. Para ho, pag the moment na tinansmit na ho namin sa ombudsman, ay yung issue pong yan is adequately addressed. Na hindi nila pwedeng i-invoke yan as a defense sa level po ng pag nandun na po. At kung i-invoke naman po nila yan as a defense, ay sigurado naman po ang sagot tungkol dyan. So I wish to inform you, Kuya Daniel, na sinubmit na po sa akin uli ng team yung mga dokumento hinggil dyan. At meron lang ho akong mga a few more comments on the inputs that they made doon sa mga transmittal documents namin, transmittal letters namin to the office of the Ombudsman. And hinihintay ko na lang yung mga sagot nila dun sa mga comments na yun, and then we'll be ready to make a decision on that, kung go ba lahat yun, yung kasama sa third batch, at kung kailan ipapadala na sa Office of the Ombudsman. So, hindi totoo po yung mga lumalabas na parang ang dating ay wala na kayong plano na isampa yung third batch? In fact, nagtaka rin nga ako nung I remember it was in an ambush interview na tinanong nila ako tungkol sa third batch. And then na-misinterpret nila yung sinabi ko kasi kinabukasan yung mga nandun sa dyaryo. Iba yung angulo. Iba na naman yung angulo, linagyan na naman nila ng slant. At ang sinabi doon, hindi ko na daw po priority yung PDAF. Hindi naman ho totoo yan. Ang sinabi ko lang naman po is that, alam nyo naman, marami po akong mga priority. Marami akong mga sunod-sunod na mga ginagawa. I think at that time it was at the height of the Mama Sapano investigation also by the DOJ. Kaya lang lumabas na naman, sabi, hindi ko na daw, wala na daw akong interest dyan sa third batch. Hindi po totoo yan. Kasi alam naman ho namin na napaka-importante ng usapin na ito ng PDAF. And may mga hearings na nga ho, nagta-trial na po sa Sandigan Bayan at nandyan pa ho sa amin yung mga whistleblowers, sila Ben Horloy. So paano ko naman po pababayaan yung kaso na yan? Ma'am, ito po, more or less, do you have a timeline for this? Kasi siyempre, ang tinitignan din dito, gigipit na rin tayo pagpasok na naman nung nag-umpisa na yung election period, or itong mga panahon ng filing ng certificates of candidacy, etc. Well, the filing of the certificate of candidacy will be in October, Kuya Daniel. Yes, hindi naman aabot ng October. And in fact, I'm just really waiting for kung paano sasagutin ng team yung mga naging comments ko dun sa latest draft na finorward nila sa akin. Ilan ho ba pinag-uusapan natin dito sa third batch, ma'am? Ilang tao to? I cannot tell you the specific number, but it's a little less than 10. A little less than 10? Yes. Oh, okay. So wala pa rin yung mga names dahil yung numbers wala pa Katulad din nung first and second batches, Kuya Daniel, I would rather na we give the names
kapag talagang go na. Go na. Kapag pupunta na kami sa ombudsman para i-file or i-transmit yung mga documents. Are you saying, ma'am, if in case you will not be convinced with whatever it is that they will explain to you with regard to your queries or your contentions, kung if it can be considered contentions, hindi niyo po itutuloy yung pagkaso sa kanila? No, hindi po ganon. Okay. Kasi the latest version of the transmittal letters na pinadala po sa amin ay okay na po. Kasi meron naman po kaming template yung dyan sa mga pag-file na yan. Kasi we have had the first and the second batches already. Okay. So meron na kaming template. Kaya lang itong sa third batch, maiiba ng konti or there is some modification dyan sa template na yan. Dahil nga may issue of forgery na rinaise yung ilan sa kanila. So ilalagay namin yon yung mga inputs on that issue. So hindi ho ibig sabihin ay hindi na i-go kung hindi nila ma-address yung mga naging comments ko. My comments, Kuya Daniel, are designed to improve the presentation or of those, strengthen. and also to strengthen or enhance the presentation noong transmittal letters for the ombudsman. But for certain, kakasuhan na yung mga yan. Yes. All right. So, although I need to clarify, Kuya Daniel, Opo, please. Baka ho kasi ang iniisip po ng karamihan is that kapag na ho namin yan, ay ibig sabihin talagang diretso na yan na IPPI o preliminary investigation ng ombudsman. Hindi po ganon. Just like the first and the second batches, kapag ho fino-forward na namin o tinatransmit sa ombudsman itong kaso na ito, ay dadaan muna yan sa FIO, yung Field Investigation Office ng ombudsman. Kasi right now, they are also continuous pa rin ho yung mga pag-iimbestiga rin nila dun sa mga iba pa na mga nasasangkot o nasangkot dyan sa PDAF. Hindi lang yung mga NGOs na identified with Napoles or the Napoles-related NGOs na testified on by Ben Horloy and the other whistleblowers na nasa custody namin. Yung iba pa ho na mga nasangkot doon sa COA report na hindi gumamit ng mga Napoles NGOs but other NGOs like yung kay Godofredo Roque and others, yung mga hindi rin gumamit ng NGOs pero may mga nakitaan na mga medyo may diferensya o irregularities sa paggamit ng PDAF. So, hindi ho ibig sabihin diretso na IPPI, hindi ho ibig sabihin may probable cause na. Kasi i-determine pa rin sa din ombudsman. yan. So, ultimately, it's the call of the ombudsman kung itutuloy yung mga o hindi ang mga kaso na yan. Pero ang sinasampan niyo pong kaso, magkakaiba rin. Ano po What ba you yung mean? ano po ba kasi siyempre 'di ba may plunder, merong ano po ba yung yes. Katulad din ng the first and second batches, most dun sa first batch ay plunder. Pero meron ding hindi plunder because of the threshold amount is 50 million and up. Yes, Now, yung second batch, I think isa o dalawa lang yung plunder doon, and then all the rest are malversation or other violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya ho, nasama ang mga yon, especially sa first batch, because nga matataas o malalaki yung amounts involved ng mga nasa first and second batches. Although hindi naman lahat umabot sa 50 million threshold. Now, yung third batch, I'm not sure if meron plunder ho dyan. Mukhang walang plunder. Kasi hindi umabot dun sa threshold amount of 50 million. I think all of them are below the 50 million threshold amount. So sa third batch, if ever, medyo bailable yung magiging kaso sa kanila kung sakali, ganun po ba? Yes, well, depende rin po yun sa level din ng ano nila for malversation or violation of anti-graft. But normally, it's bailable. It's bailable. Kasi yung plunder ang non-bailable. So medyo parang makahinga-hinga ng konti yung medyo na-involve sa third batch, pwede palang mag-bail. Pwede palang magpiyansa. Pero maiba po ako naman, dito naman sa issue dito sa Bucor. Klaro sa inyo, ma'am, na meron talagang mga naggumawa ng pag-treat ng VIP treatment and meron talagang mga
kumbaga nangunsinti doon sa mga drug lords na nandyan. And, Certainly. Kasi nakita nyo naman kung ano yung mga naging discoveries nung aming raid nung December 15 last year. And even yung mga subsequent search and seizure operations na ginawa ng Bucor under then Director General Franklin Bukayo. Talaga namang grabe yung mga naging discoveries na, these are contrabands, kasama firearms, some drugs, and then of course yung mga luxurious items na these are not supposed to be allowed, especially for the personal use of certain inmates. Yung mga TV na yun na naglalakihan, kung meron man dapat yun, dapat that's for the common general use of the inmates. Pero hindi nga ganun ang nakita natin. Sobra talaga yung mga nakita. So definitely, nagkaroon ng mga VIP treatment, special treatment. That is not supposed to be the case. The rules should have been applied evenly to all of the inmates. Kaya nga ho, naging malawakan din po yung mga reforms na pinapasatupad ngayon sa Bucor. Naging stricto na po sa pagpapasok ng mga ganyan. Hindi na talaga dapat ina-allow yan except for the common general use, as I said. And then mas stricto na rin talaga yung mga nandoon sa ingress and egress ng Bucor. Although just the few days ago, meron na naman nakitaan na may bisita or may babaeng bisita na may 2 sachet of shabu na ipupuslit dapat. Pero at least malakas pa rin ang loob nila. Pero nakitaan, nakita during the inspection pa lang, nung papasok pa lang. So I think because of the efforts that we have made dahil sa pag-istrikto at lalo na yung paglipat namin doon sa tinatawag na ngayon na Bilibid 19 sa NBP Extension Facility sa NBI, I think talagang significantly reduced. I don't want to say completely reduced because I'm not too sure about it. Hindi ko po pwedeng i-garantiya sa inyo yon na that the NBP now is completely drug-free. Perhaps meron pa rin, but it has been significantly reduced already because of those efforts. So yung mga drug lords na nandiyan dyan pa, which identified naman ho ninyo kung sino yung mga nag-ooperate, hindi ho ba? Na-isolate na ba yung mga yan? Sila ba'y mas tinututukan na ngayon? Kasi parang pagka-pera yung gumana doon, no matter how strict it is, di ba? Parang... Yun na nga, Kuya Daniel. I think na nakita nyo rin na meron na naman na nakapuslit na cellphones doon sa NBP Extension Facility na pinapa-imbestigahan ko na naman. Kaya ho talagang I was so enraged na naman dahil kaya nga namin sila linipat, kaya nga namin sila in-isolate para wala ng access nga itong mga communications na ito. Because it is really through this communication device, especially cell phones, na nakakapag-transact sila with the outside world. Exactly. So kaya napaka-precious commodity po ng cellphone. Pati internet, the mga wifi. And according to the inmate informant, yung pupuslit ng cellphone sa loob, ay it would cost even 1.5 million per cellphone. That's how valuable or precious. Mahal na cellphone nun. Mahal na cellphone. Kaya, because as you said, pag may pera talaga, pera, so umpisa lang nagiging okay, and then kapag... Later on. Although yun nga ang naging concern ko, Kuya Daniel, because we never thought na tatagal yung Bilibid 19 na yan dyan sa NBI. Kasi nung una nga, yung NBI, they were half-hearted in accepting them. Kasi that's an added burden to them. Hindi naman sila sanay na maging custodian ng mga inmates. Pero wala silang choice because it's an assignment given to them by the Secretary of Justice. So nung una lang naging okay sila. Pero kinalaunan ay dahil nga because of the lure of money, so meron na namang ilan-ilan na mga NBI personnel ang nagluko by allowing nga yung pagpupuslit ng cellphones na dapat strictly prohibited. Kasi dapat ho
naibalik na kaagad sila sa NBP. Pero dahil wala silang kaglalagyan doon, because hindi naman namin pwede silang ibalik uli doon sa mga the same dormitories kung saan sila kinuha. Yung mga the dormitories na controlled by these various gangs. Kasi kung doon lang naman sila ibabalik, tuloy-tuloy na naman yung mga gawain nila. So ngayon nasa NBI pa rin? Yes, they're still in the NBI, but pretty soon, ibabalik na namin sila sa Bilibid dahil malapit na po matapos yung renovation ng Building 14. So, ililipat na ng building sila? Yes, there is a separate facility there called Building 14. Dati po yun yung death row na abandoned building na. So, pinarenovate ko po to house this big drug inmates, although it can only accommodate, I think, 60 or 65. So pipiliin namin yung mga malalaki talaga. Ilan ho ba nasa NBI ngayon? 19. And these are really the big ones, if not the biggest ones, the drug inmates. Pero sino po ang magbabantay naman sa kanila doon sa pagbinalik na ninyo sa Building 14? And ano ang prosesong maiiba para hindi ka nga mangyari ulit yung nakaraan? Well, unang-una, tama ka, Kuya Daniel, importante na we assign the right people there, the right guards, and the right superintendent. Na this must really be the uncompromising personnel. Pipiliin ho namin ng gusto na ito talaga yung mga maaasahan, ito yung hindi talaga malulure ng pera. And so, that's number one, no? That's very crucial. The right manpower. The number two, the right facilities, the right equipments. Pinalagyan ko na ho ng mga CCTVs all over. And then magiging stricto talaga ang pag-i-inspect kasi they can really come up with all sorts of ingenious means and methods para lang makalusot. Innovative sila They are really, kasi they have all the time to think about all the foolishness in the world. Baka bukas makalawan niya, kailangan magbantay doon, Secretary de Lima na. Pwede. Kung ganun na naman po, na malulusutan na naman yung mga itatalaga dyan, baka I might think about that. Pero hindi ba kaya maganda i-broadcast na yung CCTV nyo na dapat naka-air na yan sa TV para marami nang nagbabantay o sa internet para may nakakakita na ibang ano nangyayari doon? Kasi ang nangyayari palagi, paulit-ulit kahit na, kaya ang tanong lagi ngayon dito, ma'am, ano na nangyari doon sa mga tao na-involved? Na-identify ba ninyo kung sino-sino itong mga ito? At meron na ba ngayon talagang nakasuha? Kasi siguro parang ang isang tinitignan ng iba, wala naman nakakukulong o kaya wala namang... Unang-una yung mga inmates yan dati na nakakulong. Kaya nga ho, ganyan sila kalakas ng loob. Ganyan ang kalakas ng loob nila. Dahil din lang sila. Dahil parang feeling nila nothing to lose. Nandito naman kami. But every time they violate the rules, every time they commit again crimes, madadagdagan uli ang kanilang sentensya. So especially drugs, madadagdagan na naman ang kanilang life sentence or yung reclusion perpetua. Now, may mga nakasuhan na po, mga additional cases against some of the drug inmates na nakunan ng mga, lalo na yung may mga drugs na nakuha and then yung mga firearms na nakuha. Like for example, yung sa kubol ni Peter Ko, there were several firearms there, so he was charged again with illegal possession of firearms. Now, may mga administrative proceedings din against some of the NBP officials. Ang problema sa NBP, Kuya Daniel, is that ilan-ilan lang naman kasi ang mga official dyan. Ilan-ilan lang naman ang mga superintendents dyan. So kapag they commit some infractions, meron mga nakitaan ng mga pagkakamali sa kanila, all that we can do is just i-reshuffle lang namin sila, i-reassign nila sa i-reassign namin sila to another sa mga penal farms because there are actually 7 facilities, NBP, CIW, yung Correctional Institute for Women, and then yung 5
prison and penal So farms parang like doon Davao. naman sila gagawa ng kalokohan yan. Kasi parang ang nangyayari po, kung hindi sila mapaparusahan or hindi sila, siguro one way or the other, makulong din nakasama noong mga drug lords na pinoprotektahan nila o yung pinabayaan nilang gumawa ng kalokohan. Kaya parang ang isip nila, hindi naman tayo makukulong, hindi naman tayo, iliresyapo lang naman tayo. Kinakasuhan po sila. So of course there is a process because you cannot just relieve them just like that without due process. Kasi these are mga career naman yan. So yun lang, medyo tumatagal din, pero may administrative proceedings na fina-file. And there have been a few of them who have been relieved, who have been dismissed. Like for example, I just forgot his name, yung sinustain na po yung ruling ko dyan ng Civil Service Commission. Meron po akong pinadismiss na isang former superintendent na the one who sanctioned ang nangyari ho dyan is that may team na nag-raid sa isang kubol of a Chinese inmate and meron nakitaan ng mga communication equipment and then here comes this NBP official, a superintendent of another of a separate prison and penal farm, nag-intervene at hindi niya pinatuloy yung pag-confiscate. So we ordered yung raiding team not to proceed with the seizure of those contrabands. So kinasuhan ho namin and sa resolution ko po pinadismiss ko siya. He questioned it sa CSC and the CSC recently affirmed my ruling. So dito ho sa recent na pangyayari na ito, up to what level po ang inyong meron ba kayong mga dinismiss na iba pa? Gaya like what happened, na umakyat ho ba ito sa level nila Director Bukayo at paibaba? Ano ho ba ang naging status ng mga na-involved? Although the investigation covers everyone, from the former Director General all the way down, yung sa mga jail guards na mga on duty, yung kay Director General Bukayo naman, wala naman hong nakitaan ng link sa kanya. No, so because what level, ma'am, ang meron pong mga talagang involvement na directly na nakita niyo? Tinitingnan ho yung NBP superintendent, sila Superintendent Rabo, although pina-reassign ko na muna siya pending the administrative proceedings because 2 or 3 of the former NBP superintendents ay nakitahan ho ng ebidensya na they allowed the entry of these luxurious items to the kubuls of some of the drug inmates. May mga pirmado po sila na mga documents kasi meron pong form yan na linalagay kung ano mga items ang pinapasok. Although ang nagiging excuse nila sabi nila because akala daw nila those items are for the general or common use. But ang sagot naman namin doon, you should have checked. Exactly. So when you authorize the entry of those items, you should have checked kung saan mga napunta yan. So don't tell me na hindi nyo alam kung saan mga linagay yan. So wala pa hong napapatawan ng mga kahit man lang preventive suspension? Meron ho mga under preventive suspension. Okay. Yung iba ho, inano muna namin, rini-shuffle lang muna namin, rini-assign. Kasi ho, kung ipi-preventively suspend namin silang lahat, wala na po matitira. Wala po matitira. So, hindi ba problema yung malaki na naman yan? Wala ba kayong bagong recruitments? Like, kung sino yung jail guards continues ang recruitment, especially under the Bucor Modernization Law, that we are authorized to recruit more jail guards. Aside from upgrading the salaries, kasi kailangan po yun. Kaya nga ho nagkakaganyan sila kasi napakababa ho ng kanilang mga sweldo. I-compare mo sila sa counterparts nila sa BJMP. Napakalaki po ng gap even sa entry level. So that is sought to be solved or addressed by the passage of the Bucor Modernization Act last 2013. Pero last year and this year, hindi po namin ma-implement kasi wala pa hong budget for the implementation of that. Lalo na ho yung upgrading of the compensation. Wala pa kayong budget? Wala pa yung upgrading, although the recruitment ongoing na po. Pero yung upgrading of the salaries of the current workforce of the Bucor,
next year pa ho namin yan mai-implement. Dahil next year pa lang ho malalagay sa budget. So kasama na ho yan sa proposed budget For next year. for na. next year. Pero yung mga like technologies na pwede nating gamitin, meron bang mga ini-introduce, ma'am, na bago? Kasi parang pang-counter din dun sa ano, The ibang... X-ray machine. The Okay. X-ray machine, rineport sa akin ni former Director General Bukayo na nung paalis na siya, I think during the turnover ceremonies, sinabi po sa akin yon na okay na ongoing na yung procurement Nung mga X-ray ng machines. X-ray machines. Those are important doon sa entrance para lalong nakikita yung Problema mga lang kasi, contrabands. baka yun namang tumitingin sa X-ray, bulag. Yun na nga po. It's always yung mga tao po. Doon pa rin pumapasok. Ang key. Ano? Yes. Well, at least all of these things, kung nabubulgar na ganyan, medyo kahit papano, nag-slow down yung ibang mga gumagawa. Although sabi nyo nga, malakas pa din talaga ang loob ng iba. Katatapos lang nito, meron na naman pangyayari. So ito bang inyong ginagawang random na? Kasi ang laking bagay nung ginawa ninyo na, biglang, sige, puntahan natin yan, tignan ko yung ano na yan. At least, if every now and then, merong mga parang surprise na gano'n, medyo parang maalarma sila. Yes. After the December 15, 2014 Yes, ma'am. raid, there have been really a series of raids. Yung joint teams din. And marami pa rin mga nakuha nun. Even after the December 15 raid. And ano ho yan, the random search is supposed to be the current policy, the current practice. And I'm sure ganun rin ang gagawin ng bagong Director General Rainier Cruz. So part of the marching orders to him is really to ensure na drug-free na talaga yung NBP, and also to make sure na wala na talaga mga VIP or special treatment. Pero ayaw man namin kayong pagurin ng husto, no? Pero parang it seems na mas effective yung pagka nagbibiglaan, kasama kayo eh. Parang lahat eh. Talagang Ready naman po ako nabubula. sumasama sa mga ganyan. Anytime, I can always join. And I make it a point also na nagkakaroon din ako ng mga surprise visits sa NBP. Exactly. Ma'am, yung iniintay na lang daw dun dito kay Wangbo para ma-deport. Yung parang, kasi inaprubahan na daw ninyo yata Yes. yung deportation dito. Parang Yes. ang tinitignan na lang ngayon, ewan ko, meron pa yata kayong gustong malaman. Before you explain that, ma'am, we'll pause for a break.